Alam nyo ba kung paano natin pagagandahin ang lupa na nasa container kung meron na po itong tanim tulad ng talong? Hello mga ka-agri! In this video, ituturo ko po sa inyo yung simpleng paraan para kahit nakatanim na po yung inyong mga gulay sa container, pwede pa natin mapaganda yung lupa at gumanda rin yung ating mga tanim. Coming up! Before ko po ituro sa inyo yung paraan kung paano natin mapapaganda at mapapalambot itong mga lupa na to sa container, konting background lang tungkol sa talong. Kung yung talong ang naisip nyong itanim sa container, as much as possible, gumamit po tayo ng malalaking container. Bakit? Kasi ito pong mga talong, umaabot yung kanilang root system o yung kanilang ugat ng 36 hanggang 46 inches. Mga 3 hanggang 4 na talampakan, ganun po kahaba yung ugat ng mga talong. Kung itatanim natin siya sa maliliit na container, hindi po siya lalaki. Tulad po dito, ito ginamit na namin ay 5-gallon container. Kung makikita po natin, maliit pa rin yung talong, hindi siya ganun kalaki compared sa mga nakatanim po sa lupa na umaabot pinsan ng more than 6 feet pa. So, very limited. Kung susukatin natin, isang ruler lang halos yung laki ng container. So, hindi siya pumapasok doon sa recommended na root requirement doon sa lupa na kakailanganin ng kanyang ugat para magpalago. Kasi dapat 4 na ganito ka haba. So, ito po isang container lang pero 5-gallon container na. Siguro yung mga advisable dito, kung gagamit kayo ng container, mga kalahating drum or isang drum yung pwede natin pagtaniman kung gusto nyo pong lumaki ng maganda yung inyong talong. Sa 3 to 4 feet na ugat po ng talong, yung first 18 inches or yung 1 at kalahating ruler, dyan po madalas nakikita yung karamihan ng mga ugat ng ating mga talong. Tapos kung mapapansin po natin, itong mga talong, ang tibay niya sa tag-init. Kahit hindi natin siya diligan ng araw-araw, still nakakapag-survive yung talong. Bakit? Kasi ito pong mga ugat ng talong, meron siyang tinatawag nating deep top root. Yan po yung ugat na malalim. Tapos naabot niya yung mga water source dun sa lupa. Kaya kaya niya pong mag-survive ng mas matagal compared po sa ibang mga crops. Now, balik tayo dun sa container. So since ganito po yung container na pinagtaniman natin, ang mangyayari po dito, habang lumalaki yung tanim nating talong, lumalaki din po yung kanyang ugat. So, ang tendency po ng ugat na yan, hahanap siya ng spot na malambot, yung kaya niya pong mag-expand. Pag meron po siyang tinamaan na matigas, for example, merong kahoy na nakabalagbag dyan sa ilalim, iiwasan niya lang yan or pupuluputan niya yung mga bagay na hindi niya po kayang i-penetrate. Now, dahil maliit yung ating container, madali niya pong maabot yung pinakababa. Kaya madalas yung mga tanim na nasa container, pag binunot po natin, ang nangyayari parang nagiging root ball na umiikot at sumusunod dun sa hugis ng container. Kasi wala na po silang mapuntahan. Kaya pag binunot natin, nakapabalot yung pinakaugat ng ating mga tanim. Pwede pa rin tayo magtanim ng mga crops, ng mga talong sa mga container na hindi ganoon kalakihan. Pero hindi natin ma-expect na malaki din yung itutubo ng ating tanim kasi nga kulang po yung room for development ng kanyang ugat. Ngayon balik na tayo doon sa pagpapaganda ng lupa dito sa ating container. Ito po yung sample na kulang yung organic materials na nakalagay dito sa ating container nung simula pa lang siyang tinatanim. Karamihan po dito ay lupa lang dahil kulang na kami sa resources that time. Kaya karamihan po ng nailagay namin ay puro lupa. So kung puro lupa yan, tapos clay pa yung ginamit natin, mabilis po siyang mag-compact dahil po sa init, ulan, pagdidilig natin, tumitigas ng tumitigas yung ating lupa. So bakit hindi na lang natin ilipat itong tanim na to sa panibagong container na may magandang potting mix, yung may 50-50 na ratio, 50% lupa, tapos 50% organic materials. Ang sagot po doon, mahihirapan po tayo dahil yung ibang mga crops, pag nagkamali po tayo, nagalaw natin yung kanyang mga ugat, yung kanyang root system, pwede pong malanta or mamatay yung ating mga tanim. Lalo na po sa mga beginners, hindi natin siya nire-recommend
So, pwede natin gawin at pinakamadali, patabain at pagandahin na lang natin yung lupa na pinagtaniman sa kanya. Ano ba yung mangyayari sa tanim natin kung matigas yung lupa? Una, hindi po makapagpalago yung kanyang ugat kasi nga hindi niya kayang i-penetrate yung matigas na lupa. Kung saan lang po yung aabutin niya, hanggang dun lang yung ilalaki ng kanyang ugat. So magre-resulta yon sa maliit na tanim. Pangalawa, hindi po makapenetrate yung tubig. Madalas po naiipon yan dito sa ibabaw at nagkukos ng problema sa ating mga tanim. Pwedeng mabulok yung puno, mabulok yung mga ugat na naaabot ng tubig, kaya nasisira yung ating tanim. Pangatlo, hindi rin po makapenetrate yung oxygen dun sa mga ugat. Kasi nga, compact yung lupa. So, pwede po natin gawin dito. First, i-cultivate natin yung topsoil, mga 2 to 3 inches. Huwag natin lalaliman kasi pwede po natin tamaan yung ugat. Ayan. So, ilulus lang natin siya. Palambutin nyo lang dun sa ilalim na parte ng lupa. Hindi na natin yun magagawa ng paraan. So, pwede lang natin gawin. Magdadagdag tayo ng mga organic materials para ramihin natin yung mga good bacteria, beneficial microbes, para yun po yung mag-loose ng soil dun sa ilalim ng ating container. So, itong isa, ganun din. I-cultivate lang natin. Sobrang tigas na. Kahit diligan natin ito, mabilis siyang matuyo. Tapos, tumitigas ng tumitigas. Parang nasisemento yung ibabaw. Yan, sobrang tigas. Then, after natin siya ma-cultivate, itong mga 2 to 3 inches na lalim ng lupa, maglalagay tayo ngayon ng compost para tabain na natin yung lupa. So, ito po yung na-harvest ko na compost. May nakita ko kaninang bulate. Saan ba yun? Isasama natin yung bulate kasi yung bulate nakakatulong din po yan sa pagpapaganda ng ating lupa. Kasi una, kinakain niya yung mga organic materials hanggang sa mabulok. Tapos yung kanyang dumi, kinakain po ng bakterya para ma-convert siya into nutrients na nagagamit ng ating mga halaman. Tapos itong mga pinagdadaanan ng mga bulate, yan din po yung nagiging aeration dito sa ating lupa. So ngayon maglalagay lang tayo. Sama na natin yung bulate. Sama natin siya para diyan na siya tumira. Tatapalan lang natin mga 2 to 3 inches din ng compost. Yan. Depende kung marami kayong ma-harvest na compost. So, tatapalan lang natin siya. Tapos, para po hindi masira yung mga nutrients dyan sa compost, pati po yung mga beneficial bacteria, beneficial microbes, imamulch po natin ito. So, kailangan natin silang protektahan. So, yung pwede natin unang ilagay dyan, yung mga dahon ng malunggay. So, imamulch natin itong dahon ng malunggay. Ang maganda dito po sa dahon ng malunggay, mabilis siyang mabulok, mabilis siyang kainin ng mga bacteria. Kaya mabilis po siyang ma-convert into nutrients. Itong dahon ng malunggay, napakayaman po niyan sa nitrogen. Pampaganda po ng dahon. Yan. So, i-mulch lang natin siya. Ganon din dito sa kabila. Yan. Tapos, ang isusunod natin, yung mga tuyong dahon, yung mga may leaf molds para madagdagan yung mga microorganisms, yung mga may parang mga amag, yung mga natambak po sa lupa na patong-patong na mga dahon, yan po yung pwede natin kunin. Yan yung ilalagay natin dito sa ating container. Kung walang leaf molds, okay lang po yung mga tuyong dahon. Yan, imamulch lang natin siya. Pwede rin po yung mga wood chips. Ito po ay source din ng carbon. Itong mga tuyong dahon, yung mga wood chips na yan. So yung carbon ay very essential sa plant growth. Kailangan po nila ng carbon. Kaya dito sa ginawa natin, meron tayong source ng carbon, itong mga tuyo. Tapos itong sariwa yung
ating nitrogen. Sa compost naman, andyan na yung ibang mga nutrients na kailangan ng ating mga halaman. After natin malagay lahat ng mga materials, ngayon didiligan na natin. So yung gagamitin natin yung ating swamp fertilizer, yung mga binabad na organic materials. So ganito lang po yung gagawin natin practice para mapaganda pa natin yung mga lupa sa container. At gumanda at dumami yung mga ibubunga ng tanim nating talong. So sana po nakatulong yung information na to. Sana tulungan nyo rin kami i-share yung mga information para makatulong po tayo sa iba. Maraming salamat po. Happy farming!